A right cylindrical tank, 2 meters in diameter and 5 meters long, has its axis horizontal. It is filled with fuel to a depth of 1.5 meters. Find the volume of the fuel in the tank in liters. Okay? So, madali lang tanong kasi ang mga given natin dito, ay ang aking laser. Ang mga given natin dito ay in meters. So, makuha natin yung volume inside in meters. In cubic meters pala, i-convert lang natin into liters. Bali, i-multiply lang natin ng 1,000. So, wala tayong problema dyan kasi may hydraulics tayo. Rampant yan doon. Conversion from cubic meter to liters. Ayos lang. So, cylindrical na tangke class, ang axis daw horizontal. Alam natin, no? I-recall lang natin na kapag sinabing axis ng ating cylinder, we are talking about right circular cylinder. We are talking about the line that will connect the centroid to centroid ng mga bases. So, kung ito yung centroid ng base, center to ng circle, center ng circle, i-connect mo yan. Ito yung axis ng ating cylinder. Axis yan. Pero sabi sa problem, itong axis daw na to ay horizontal. Ang ibig sabihin, class, nakatumba yung ating tangke. O, parang nasa pang-hole na truck, hauler, okay, na mga fuel. Ayos lang, mga fuel trucks. O, nakatumba yung ating cylindrical na tangke. So, burahin natin yung mga writings na yan. Mag-draw tayo dito, class. Ito yung ating tangke. Okay? Sabihin natin na this is our tank na naka-horizontal. Ayan na. Ang haba nito ay given 5 meters. Horizontal na tangke. Ito yan. So, ang L nito, class, binigay. Ang L is equal to 5 meters. Yun yung L na yan. Tapos, meron ang diameter nito ay 2 meters. Ang diameter. So, dito yan. 2 meters ito. 2 meters. Tapos, ang laman ng fuel dito ay 1.5 meters ang lalim. Ibig sabihin, lagpas kalahati. Kung ito yung center ng ating end, no, circular na end, nandito, lagpas kalahati yung class. 3/4 ng depth actually. 3/4 ng depth, no, yung ating fuel. So, nandito yung ating fuel, class. Ibahin kong kulay ng ating fuel para sikat. Okay? Magkuhan ako ng fuel na, ano yung kulay? Medyo, ano to? Medyo brown, har-har. Ito yung ating fuel. So, meron tayo ditong imaginary pa na circle para makita natin, pang-visualize lang to. Hindi to pagandahan ng drawing class, ha? Kung ikaw na magsusolve class, huwag nang meticulous sa pag-drawing. Ang importante, ma-visualize mo na yun na yun. Okay? Yan yung ating fuel surface. Yan. Kasi nakatumba siya. Horizontal yan. Okay? So, ito yung cross-section ng ating doon sa end, no? Ito yung makikita natin sa end. Ano ang volume ng fuel na nasa loob ng tangke? Yun yung ating hinanap. Ito yung may mga butlig-butlig. Butlig-butlig dito. Mga ducts. Ano ang volume ng ating fuel? Okay? Natural, no? Ang depth nito ng fuel ay binigay din. Okay, lipat natin. Diyan natin lagay. Ang depth nito ay binigay. This is 1.5 meters lagpas ng ating radius ng tangke. So, this is 1.5 meters. So, paano makuha ang volume? Cylinder, nakatumba, area of the base times the altitude. Pero ang base natin, natural, hindi ito na hindi ito na surface. Dito tayo, class, kasi ang ating altitude ito yan. Okay? Area of the base, itong kukunin natin ang area dito sa dotted na to, class. Okay? Yung end ng ating circle, circular na cylinder, times the length. Yun yung volume. Ang kailangan natin ng volume ng fuel, sulat lang natin, ang volume ng fuel ay equal to the area of the base times the L. Ang area ng base na pinag-usapan natin ay uulitin ko, itong may butlig-butlig dito. Butlig. I don't know, Tagalog yung butlig na yan. Yan na area na yan. So, i-draw natin ang area na yan sa front view natin. So, magkakaroon tayo dito ng circle.
So, green tayo, green. Ito yan. Lakihan lang natin glass para may sapat tayo na space. Okay? Now, yung circle sa amin. Marami to sa amin eh. Circle na gihubagan. Ito yan. Ito yung center glass. 1 meter to, no? 1 meter kasi 2 meters yung radius eh. 1 meter. Nandito naman yung fuel. Okay? Nandito yung fuel. Ibig sabihin glass, 1 meter din to. 1 meter to. 1 meter din to. Okay? Ang ating hinanap ay ano ang area nitong may dot. Okay? Dot 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 dot. Ano ang area ng may mga dots na yan, baby? Ano ang area niyan? Paano makuha? Okay? Check ko lang kung nagre-record ako kasi parang hindi ko napindot. May napindot ko naman yung record. Okay? So we have this one. Ito yung binigay na height. Ibahin na natin kulay no na kasi ito lang pareho lang. Mag-away-away kasi. Ito yung 1.5, humaba dito yung 1.5 Okay? Ito yung 1.5 class. Ito ko lang ilagay, 1.5 ito. Nilakihan kasi natin yung ating figure. Okay, yung ating cross section. Bali ito yung 1 meter dito no. Nandyan actually. So, ang kailangan na lang natin para makuha natin yan ay i-separate natin ang ating areas into dalawa para madali natin makuha. Isa ay sector of a circle, ang isa naman ay triangle. Very clear ang triangle natin. Ang pinag-usapan natin, kanina ko pa to napansin, tanggalin ko yung glass. ang triangle na kailangan natin ay ito. Ito na triangle dito. Ano ang area ng triangle na yan? Magkalat tayo nito. Wala pa naman tong undo. Itong triangle na to, ano ang area ng triangle na yan? Okay? At saka ang sector ng circle. Ang sector ng circle class, yung nandito sa baba, itong portion dito, yung parang Pac-Man. Kung tanggalin mo to na portion dito, di ba? Yun yung area ng sector natin. So, itong portion dito, ano ba tayo? May pang-highlight tayo dito? Wala. Ito, lagyan ko ng pula. Itong may pula dito, class. Okay? Yun yung ayos. Yun yung kailangan natin na anong ka-hatch to. Iba-iba. Grr. Tanggalin natin yan. Iba na pula dyan. Daming kaartihan eh. Ang importante dito, no, kung ikaw na, wag na magganito ha. Alam mo na yun eh. Dito kasi natin, in-illustrate natin kung saan yung ating ika-calculate. Okay? So, ang area of the base natin, ito pala yun. Ating area ng base, dito ko isulat. Ang ating area ng base ay equal to area nitong Pac-Man. Itong Pac-Man na to. Ang pangalan nito ay sector of a circle plus area nitong triangle sa taas. Yun yung ating gagawin. Okay? Meron tayong given actually na radius, 1 meter. 1 meter ang radius natin. Kung isulat natin dito, class, okay, ito yung ating given na radius, 1 meter to. Okay, ang kulang na lang natin dito, no, para ma-solve natin yung area ng base, kasi pag multiply ng L, yun na yun eh. 1 meter yan. Ay yung mga angles na lang. So, ang kailangan natin, kukunin natin ang angle na ito. Ano ang angle na ito? Tawagin natin to na alpha. Ano naman ang angle na ito? Tawagin natin to na theta. Okay? Theta plus alpha, 360 degrees. Pasensya sa aking pag-ikot dito. 360 degrees yung theta plus alpha. O, paano ma-solve yung alpha? Paano ma-solve yung theta? Isa lang kukunin natin dyan. Yung theta na lang. Kasi kung mapansin mo, yung ating triangle dyan, i-redraw ko lang, no? Maliit lang kasi. Maganda talaga kung nilakihan pa natin yung figure. Ito yung ating triangle. Diba? Bali, ito yung 1 meter dito. 1 meter dito. Tapos, kung hatiin natin yan, ito actually yung buo dito. Ito yung theta natin. Ito yung theta. Se theta. Asawa ni Tito. Tapos, kung hatiin natin glass, natural, pag hatiin natin dyan, mahati din yung angle. Bakit natin hinati?
Kasi may alam tayo tungkol sa information dito. Ang height na to ay natural 0.5 meter. Tapos meron tayong hypotenuse. Ito ay theta over 2 dito. Okay? Kalahati natin, ibahin natin kulay uli. Ang kalahati natin dito ay theta over 2. Natural, no? Theta over 2 yung angle. So, solve natin yung value ng theta. That is cosine. Cosine of theta over 2 is equal to adjacent 0.5. Ito yung adjacent natin. Ito yung na length, 0.5. Kuha? 0.5. All over the hypotenuse, 1. Therefore, the theta is what? The arc cosine of 0.5, calculate ko lang, arc shift cosine of 0.5 is 60. Therefore, ang theta natin ay 120 degrees. So, very clear, yung ating alpha ay 240 degrees because alpha is 360 minus theta. Sulat ko lang. 360 minus theta, that is equal to 240 degrees. Okay? Meron na tayong mga angle. Kuha na natin. Ano ang ating area ng Pacman? Bali, ito class yung ating alpha dito. Ito yung alpha. Lagyan lang natin. Alpha yan. Ito naman ay theta. Okay? Radius ay 1. Excuse me. Alpha, theta. Okay? So, ano ang area? Naalala nyo yung formula ng segment of a, segment of a circle. Actually yan. Yung buong area natin, area ng base ay segment of a circle. Nahinati natin into dalawa, sector plus triangle. Yun yung ginawa natin. Okay? Naalala nyo yung formula for the segment of a circle? So, tulad ng ginawa natin dito, isa-isahin natin ha, huwag natin biglain. Sector mo na. Madali lang kasi ma-recall kung hindi mo maalala ang area ng sector, madali lang ma-recall. I-proportion lang. Mag-ratio and proportion ka. Tingnan mo. Ang area ng sector, iba ko ng kulay kasi may orange tayo dyan. Tingnan nyo ha, hindi ito yung ating sinusolve pero i-recall lang natin yung mga bagay-bagay dito. Ang area ng sector as to area, central angle ng sector. Area ng buong circle, central angle ng buong circle in radian. 2 pi. So cancel yung 2 pi. That's why ang ating area ng sector ay, hindi ko na isulat, no? Ang area ng sector ay 1/2 r squared alpha in radian. So, ito na yung ating formula ngayon. Okay? Ang ating area ng base ay equal to area ng sector. 1/2 r squared alpha in radian. Very clear yan. Alpha in radian sa ating formula. Plus, the triangle. Ano yung triangle natin? So, kung meron tayong triangle class na AB, ito yung AB. Tapos, theta dito. Ang area ng triangle na to class ay 1/2 AB. Sin theta. Yun yung area ng triangle. Okay? In degrees ang ating theta dyan. Ayos? So, meron tayong 1/2 AB. Ang A natin at saka yung ating B ay pareho. Equal siya class. Ito yung ating A. Kasi ito yung triangle natin. Ito yung ating A, 1. Ito yung ating B, 1. So, 1/2 RR. 1/2 R squared. I-factor na lang natin, no? 1/2 RR yun, factor natin. Factor. Sin theta na lang matira kasi itong A kasi is R. Itong B is R. Bali, equilateral, anong tawag yan? Isosceles triangle tayo. Dalawang sides equal. Tapos, sin theta. Ang 1/2 RR, ma-factor natin. Ito yun, 1/2 R squared. Ang matira sa loob, sin theta. Okay? In degree to class para clear tayo. Radian ang alpha, yun yung ating formula. Ayos, burahin ko tong area ng triangle. Okay, burahin ko lang siguro din class itong area ng sector. I hope na kinig naman kayo, no? So, hindi to kailangan. Kung gusto nyo yan, i-screenshot nyo dito na portion. Okay, so ito yan. Tanggalin natin yan na area ng sector kasi kailangan ko ng space. Hindi na kasi ako makamove dito na portion dahil sa meron akong video dyan na poging-pogi yan. Okay? So, ano ang ating area, ang ating alpha, isulat na natin, area ng base. That will become 1/2. The R is 1. Diba? The radius is 1. Alpha in radian. Ilan yung alpha? 240. I-convert into radian. So, i-multiply pa ng pi over 180 degrees.
Yun yun, no? Pag-convert. Plus sine of theta in degrees. Ang theta natin is 120. Yun yung ating area ng base. So, lagyan natin ng bracket pala dito. Bracket. Nangyari dyan? 120. What is the area ng base? Yung area ng base natin. Calculate ko lang. 0.5 times 240 times pi shift pi, saan ka na pi? Over 180. Okay, plus. Naka-degree mode tayo ha. Sine of 120. Sine of 120. Okay? That is equal to 2.527 2.527 square meter. Finally, tang tadadang, 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 the moment of truth. Tang tadadang, 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 the volume is equal to area of the base times the L. 2.527 times 5. Nandito na pala, nasulat kanina pa. Times 5 ito na nakuha natin. Meron tayong 12. 12.637. 12.637. Tama. Letter B yung sagot. Cubic meter ito. I-multiply mo to class ng 1,000. Makuha natin class in liters. 12,637 liters. Actually, may decimal pa actually dito. 637.0390. Wag na yan. Kuha na natin yung sagot. And that is letter B. That is our answer. Chicken Joy, baby! Sikat!